So ayun po, magandang umaga po sa ating lahat, and we received a message from one of our silent reader. Madami tayo niyan at nagtatanong, ano daw ba ang ginagawa ng mga narcissistic abusers kapag wala na silang control sa'yo? When you say wala ng control, ano ito? Ibig sabihin, nabasag na yung helmet mo na hindi love ang kailangan nila, kundi supply and control. Ang mga narcissistic abusers, hindi nila matanggap na hindi ka na nila kayang kontrolin. Kasi sa mga previous videos na sinishare ko, hindi naman kasi magla-love bomb or hindi ka naman kasi pasasabugan ng mga effort ng pagmamahal and all in the beginning. Sa simula lang yun ha. Kung hindi ka weak na tao, kung hindi ka maawain, kung wala silang mapapala sa'yo, at kung hindi ka yung tipo ng tao na madaling maniwala. Kasi ang target nga nila is yung mga taong mga inosente at pure. Kahit gano'n ka pakatapang, basta nakitaan ka nila ng isang karakteristik na madali kang maawa, mapagbigay ka, at meron silang mga bagay na mabe-benefit from you, then you are their victim now. Kapag kasi nakuha ka na nila or nakuha na nila yung loob mo, doon na lalabas yung tunay nilang ugali na wala naman talaga silang effort, hindi sila sweet, they really don't have time for you, hindi ikaw ang priority nila, tapos hanggang sa madedepress ka, mawawalan ka ng gana, malulungkot ka, and then lalayo ang loob mo sa kanila. Ngayon, kapag nakita ka nila na parang nawawalan ka na naman ng gana, hindi ka na ulit in love sa kanila and all, yun yung tinatawag na hoovering. Ano ba yung hoovering? Hihigupin ka na naman nila, bibigyan ka na naman nila ng maraming bulaklak, magpo-post sila sa social media na mahal ka, which is they are not like that person. Posting, kaalay nila ang buong mundo sa'yo, ipagluluto ka nila, gagamit sila ng maraming tao para di umano humingi ng tulong para maging maayos kayo. Then ayun nga, pagkakatiwalaan mo na naman ng tao kasi ayaw ka nilang mawala. Nakuha ka na naman nila. Ayaw ka na naman nilang mawala kasi dahil sa mga benefits and supply na kaya mong ibigay. Now, end is end. Ayaw mo na. You had enough of it. Nawala na talaga ng control ang narcissist. Nawala na talaga ng access ang mga narcissistic abuser sa buhay mo. Ano ang susunod mong pagdadaanan? Number 1, lahat ng mga acquaintances nyo, lahat ng mga kakilala nyo, i-message nyo bawat isa, magsisend ng napakalungkot ng buhay nila, na kesyo, ang lungkot-lungkot ng wala ka, nagpapatulong kung paano kayo magiging maayos. Pero wag ka, nung isang gabi, nung kayong dalawa lang yung nag-uusap, minumura ka, tawag sa'yo, pokpok, siraulo and all, hindi siya rumirespeto sa pagkababae mo. Pero dahil nga hindi ka na nga pumapayag sa mga bola-bola niya, pupunta siya sa mga tao na mga kakilala niya. As if gustong-gusto niya na maging maayos kayo at ipapakita niya na siya ang tipo ng tao na gustong-gustong maging maayos ang lahat, pero ikaw na naging victim. Dahil ayaw makipag-ayos at nagpahumingi siya ng tulong sa mga acquaintances nyo, sa mga friends nyo. At dahil nga matigas ka na, you're a very strong person when you were battling silently nung mga panahon for so many years na kayong dalawa lang nagmukha kang masama. Actually, that is a narcissistic abuser's goal. Yung magmukha kang masama. Kasi nawala na siya ng access, hindi niya yun matanggap. Hindi talaga nila gusto makipag-ayos. Gusto nilang gumante. So, yung mga friends mo, sasabihin sa'yo, or pag-uusapan ka ng ibang tao, ang bait-bait naman niya, bakit kaya ganun? Nagpo-post na on sweet. Ang bait-bait naman niya, bakit ganun? Ang sweet-sweet nga, gustong mag-effort. Pero, if you're really going to look into that situation, kasi halimbawa, yung narcissistic abuser, sinabi dito kay friend, pwede bang bigyan mo siya ng bulaklak at saka chocolate, tapos i-gcash ko na lang sa'yo. So, hindi tinanggap ngayon ni victim, tapos nagmukha siyang masama, nagmukha siyang ma-pride, nagmukha siyang mataas ang ego, tapos ito namang si narcissistic abuser, bakit ganun? Ganyan, nakikipag-usap na yata siya sa iba, na ganyan, hindi yun solusyon, hindi ka dapat ganun kataas ang pride or what. Pero this person or the middle person is really not knowing the entire story na kung ano yung sinasabi ng narcissistic abuser, yun actually ang ginagawa niya kay victim for so many years na hindi alam ng karamihan. Na siya naman talaga yung gumagawa ng mga ganun kay victim, nakikipag-usap sa iba, nakikipag-chat sa iba, cheater and all, and hindi ma-effort, hindi sweet. Pero natwitwist yung situation kasi mautak sila. Hindi kasi nila ginagamit yung puso nila, mautak sila. Number 2, they are posting in social media as if trying to reconcile or to let people believe na gusto nilang maging maayos ang lahat. Kasi nakikita nila na si victim is trying to announce the whole world na siya ay strong, na hindi niya na kailangan ng taong ito.
that the victim is proclaiming the world kung ano ang mga pinagdaanan niya at handa na siyang isiwalat lahat. So ngayon, para magmukha siyang masama, kasi it's all about themselves eh. It's about being charming, it's about being kind, it's about who they are, that they are really a nice person, but behind closed doors, they were very abusive, domestic violence, they're not giving, you know, lahat na mental abuse, sexual abuse, emotional abuse, verbal abuse, that this victim nung natauhan is posting a little bit, kahit yung mga konting pasaring lang sa social media kung ano naman talaga ang totoo. So ang ginagawa ng narcissistic abuser, if they are afraid not to lose that person but to admit na sila talaga yung nagkamali. So they're going to post like, you know, trying to please people, na ang intention niya naman talaga ay maganda, na gusto niyang maging maayos ang lahat, na he is wishing for the better. Samantalang this victim patiently waiting for 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, or more than that para maging maayos ang lahat. Silently. You know, that's how narcissistic people are trying to behave. They are twisting stories, they are manipulating people, they are getting flying monkeys. Ano ba yung flying monkeys na tinatawag? Your acquaintances, yung nakakakilala sa inyong dalawa. Kayang-kaya ngayon kasi lahat ng mga ginagawa nila is scripted. Planado, scripted. They have intentions, fake intentions. Samantalang habang itong si victim na very pure, puro magagandang bagay lang ang gustong mangyari, legit ba? Kumbaga, kung may mga anak kayo, kung kasal kayo, it's gonna be very messy, hindi magiging papahabain ang issue, kakalkalin nila yung mga karapatan nila kahit wala naman talaga silang karapatan, kasi hindi nila matanggap na nawalan sila ng supply, nawalan sila ng control, nawalan sila ng access. They are not into love. They are into material things, power, benefit. So be very careful. May advice for you kung alam mo na nandun ka na talaga sa dulo at hindi mo na kaya, and hindi naman sa hindi mo na kaya, actually kaya mo eh, pero nandun ka na sa nawalan ka na ng emosyon, nawalan ka na talaga ng pagmamahal, and you think that it's time to move on. Kapag alam mo na ganun yung mangyayari, i-block mo sa lahat. Kailangan wala siyang access para makausap ka, kasi kapag nagkaroon siya ng access na makausap ka, bibwisitin ka niya sa mga chats and all, kasi ang goal niya sa'yo is yung maasar ka, makita ka niya na nagagalit, makita ka niya na naaapektuhan ka pa, yun, doon siya na-amuse. Doon niya nakukonfirm sa kanyang sarili na he can still control you kasi nakikitaan ka niya ng emosyon. So the best way, again, para masabi natin na it's time to love ourselves, is to plan it silently. Laruin mo yung laro nila. Kung inuuto ka niya, utuin mo din, pero your purpose is not like him, kasi wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Ang ibig kong sabihin utuin is, oh yes, that's true, alam mo, mas maganda kapag makakapag-work ka, susuportahan kita. Sige, okay lang, nandito pa rin ako para sa'yo. Kasi ang mga narcissistic abuser, gusto nila ng mga long-distance relationship as long as they still has the access sa'yo and the benefits as well. But the real thing is that, kaya mo sinasabi yon, is dinadaan mo kasi sa harmonious way kung paano ka magkakaroon ng separate life with a narcissistic abuser. Kasi hindi mo naman sila madadaan sa tamang usapan nila, pwede ba tayo maghiwalay ng maayos kasi hindi ko na kaya, hindi, or else sapak ka sa kanila, or else kapag nakitaan ka nila sa personal, yung tipong kayo lang dalawa sa loob ng bahay na nakikitaan ka niya na kaya mo na nang wala siya at hindi ka na niya nakokontrol, trust me, magwawala yan. Baka masaktan ka lang physically and verbally. So yun ang ibig kong sabihin ng laruin mo yung laro nila. Utak din ang ginagamit, hindi puso. And then once they believe that your intention is to still be with them, and they feel that even though long distance kayo, but they feel that they can still control you, they will walk away with peace. You're gonna get that harmonious separation with that person kasi you play their game. And boom, that would be the time na pwede ka nang gumawa ng kahit anong magagawa mo para magkaroon ka na ng peaceful life. You're going to have an arguments, kasi nga narcissistic eh, you're going to have a lot of fights, and since alam mo na hindi ka na apektado, he cannot hurt you anymore kasi long distance kayo. So kapag nangyari ulit yun, that would be the time that you can block him, or you know, to remove all the access na pwede kanyang makommunicate, kasi the only solution para matigil ang lahat ng abuse na ito is to get no contact. Kasi they will never change. They will never change, not because I'm saying it by myself lang, but
for 3 years of studying and watching, you know, from YouTube and other resources, narcissistic people cannot change. They are forever like that, and the only solution is not to have hope na magbago ang mga taong ito, but to get no contact. Sayang ang buhay! You must give yourself a happy life. Huwag mong pagdamutan ng sarili mo maging masaya, and mag-self-love ka. And once you did that self-love na pinagdamot mo sa sarili mo kasi lagi na lang sa kanya, marami pang pwedeng mangyari. Sisiraan ka, kesyo gumanda lang, sumama na ang ugali, nanlalalaki, maraming ibang kausap, marami kang pagdadaanan. Nakakatrauma ang relasyon sa isang narcissistic person. So, you have to be very strong. And you have to protect your inner peace. Kahit wala na siyang access sa'yo, i-access niya ang mga person na malapit sa inyong dalawa para magmukhang masama kasi hindi niya na matatanggap na hindi ka na niya makontrol. Ayan. Good luck, and to my silent reader, sana nasagot, at sa iba pang maraming question na nahihiya kasi may mga pinagdadaanan, you can just PM me. Thank you.